Good morning guys. Nasa Dubai na ako and welcome to Dubai pero hindi tayo bababa. Hindi ako bababa ng Dubai guys. Meron lang tayong 2-hour na layover here. Hindi pa ito yung final destination natin. And yun lang. I just want to welcome you guys here in Dubai. Meron tayong connecting flight to Copenhagen here in Dubai. So ang sinusundan lang natin ay itong red na signage to connections, yan lang yung hahanapin natin. Bale, kanina sa Manila, hindi na ako nakapag-vlog masyado kasi ang daming tao guys. Even inside the plane, full pack din yung yung eroplano. And siguro later on, magbigay lang tayo ng konting feedback or reviewin lang natin konti yung Emirates experience natin. Bakit ba ako naghihintay? Pwede mo maglakad, guys. Anyway, alam nyo, nagtataka ako bakit yung aking Apple Watch ay Philippine time pa din. We landed 4:40 a.m. Dubai time yun. Pero yung rulos ko, yung Apple Watch ko ay naka 9 o'clock pa din. I don't know kung bakit. Patayin ko na muna tong guys kasi ito na ulit, passport control. So guys, this is Dubai International New York pa. Again, take 2. This is Dubai International Airport. And base dun sa monitor, sa letter A daw tayo. A15 ang gate going to Copenhagen. And it's 5:20 in the morning. 7:30 yung flight natin, guys. And ang gate natin daw ay A15. Malaki yung airport nila, guys. Sobrang laki nga daw dito eh. Actually, kung may oras pa ako, ito gift from Dubai. Gusto kong tumingin-tingin. Baka merong dito, Dubai chocolate, ganyan. Oh no. Nahulog yung natin. Nahulog ang ating keychain. A15. Up ahead. Check na natin ulit. Yeah, A15. Copenhagen. Actually guys, hindi ko in-expect na malayo yung lalakarin. Akala ko sa C din. Akala ko sa letter C. Then, yung gates sa A pala. Kasi, nung nag-research ako, sabi, ang flights going to Europe daw ay sa letter C. Pero hindi pala, letter A pala. Ayan, nakyat tayo. Ang dami ko lang bit-bit, guys. Hindi na ako natuto. Lagi na lang ganito. Lagi na lang maraming bit-bit. Kailan kaya tayo mag-travel light? Ay, thank you, Lord. Andito na ako sa gate A. Ayan, nakikita nyo naman yung mga shops. Gate A15 tayo. Yung letter A kasi, para siyang guys, parang isang magbuong terminal siya. Parang ganun. Tsaka malayo siya from C. A15. Maganda sanang tumambay dito guys. Kung maraming oras. Pero ngayon, nagmamadali tayo. Hindi pwedeng tumambay. Bale, ayun, nakita ko na A15. Bale, yung flight kasi natin 7:30. 7:30 ang alis nun. Ayan yung oras. 5:45 na. Ay. Thank you, Lord. Nakarating din sa gate. Gate natin, guys. Flight 151 going to Copenhagen. 7:30. Ito yung boarding pass natin. Gate opens daw at 6:30.
Di ba parang quarter to 6 pa lang? 5:45 pa lang kanina. Ngayon, so relax muna tayo. Actually guys, I was thinking na mag-breakfast. Doon may McDonald's doon. Pakita ko sa inyo. Ayun o, natatakpan lang siya. Ayun o, may letter M. Ayun, nakita nyo na. May letter M. And parang nagutom kasi ako guys. Nagpawisan ako. Layo kasi. Layo talaga guys. Bale, parang nandun kami dun sa may letter C. Yun yung terminal. Ano bang terminal yun? Terminal 3 ba yun? Dito sa Dubai. And, ang layo ng nilakad ko. Papunta dun sa train. Kasi magta-train pa eh. From, yun nga, yung mga gates na yun. C yata yun. Going to letter A. Magta-train pa siya. Napagod ako. Tsaka syempre na-stress ako kanina kasi di ba hinahanap ko siya. Ang layo. Kala ko malapit lang. Tapos, ang nakaka-stress pa din guys, kasi, syempre, meron lang tayong 2 hours. 2 hours and 45 minutes. And syempre, ayaw natin maiwan, di ba? Umaya na ako magkukwento ng guys, yung naging experience natin sa airport, tsaka dito. Siguro, pag nasa destination na tayo, kasi nakakapagod. Nakakapagod pala mag-long haul flight. Bali, first time ko guys mag-long haul. Hindi, actually second time ko mag-long haul. Pero yung first time kasi hindi ko na talaga maalala kung ano nangyari doon, bata pa kasi ako. So parang first time din natin after a long time. Tapos, ayun na nga. Ang dami kong naging, blooper, parang ganun. Kasi, tayo, diba? Nag-research nating maigi. Talaga nag-research ako kung ano pang gagawin kapag long haul flight, ganyan. And theoretically, mukhang prepared naman ako theoretically. Pero nung actual na, wala. Anyway, guys. Balikan ko kay mami. Ang dami kasing dadaan. Eh, nakakahiya. Bye. Siya pala, guys. Bale, kanina sa immigration sa Pilipinas, wala masyadong tinanong sa akin except yung the usual lang na magbabakasyon lang daw ba ako, ganyan. At saka kung kailan ako uwi. Actually, yun lang. Dalawa lang tinanong. Kung anong purpose ng trip ko. Kung actually, specific pa nga si ate, sabi niya, magbabakasyon ka ma'am. Sabi ko, yes. And then, next tanong niya, kailan nang balik ko daw? Sinabi ko kung kailan. Yun lang. Wala nang ibang hinanap, wala nang ibang tinanong sa akin. Ang dali-dali lang. Buti na lang, maganda na yung record natin. Sa immigration, maganda na yung record natin eh. No? Feeling ko maganda na siya. Parang, siguro nakikita nila syempre sa dami naman ng mga trips ko, diba? Ayun, mukhang, pinagkakatiwalaan na tayo. Joke lang. Anyway, guys. Ayun pala, may isa pala akong i-share pala. Pag bibili kayo pala ng mga Emirates, kunyari Emirates din yung flight mo. Usually pala pag Emirates, kasama na yung travel tax. Hindi ko kasi maalala talaga kung sinama ko yung travel tax. So, akala ko hindi. Hindi ko rin kasi makita dun sa flight itinerary kung saan nakalagay yung travel tax. So, ang ginawa ko, prior to departure, talagang nagbayad ako ng travel tax online. Nagbayad ako through GCash. Tapos yun, only to find out, nun sa mismong check-in na nakapagbayad na pala ako. So, ibig sabihin na doble. Na-doble yung bayad ko sa travel tax. Tapos pumunta ako dun sa counter nila sa airport, diba? Meron silang counter dun. Nagtanong ako kung paano mag-refund. Pwede naman daw mag-refund. Sa website ako magre-refund. So, gagawin natin yun. Pagdating na lang natin ng Sweden. Parang 2 years yata yung validity ng refund. So, sana maka-refund talaga tayo at mabalik sa atin. GCash ko nagbayad eh. So, baka sa GCash din nila ibabalik. Sana ma-refund. Nahirapan lang ako guys kasi nga yung Apple Watch ko
Hindi siya nag-automatic kasi siguro wala akong SIM card dito. Eh. Hindi ko rin inon yung roaming. Kaya siguro hindi ako wala. Hindi naka-update yung oras. Pinahirapan ako, naghahanap ako ng relo tuloy. Kasi dito sa relo ko, parang 9 o'clock pa rin. Baka mamaya maano tayo. Meron naman palang orasan, malayo lang. Parang nagsa 6 o'clock na. Parang 5:55 na. Eh, diba 6:30 yung boarding natin. Ay, natatempt akong bumili sa McDonald's, guys. So, kaya lang, kung bumili ako sa McDonald's, baka masayang kasi may pagkain tayo sa aeroplano. Madaming pagkain sa aeroplano. At saka kakakain ko lang. Kung 9 o'clock ang oras ngayon sa Philippine time, 9 o'clock. 6 o'clock nag-serve ng breakfast kanina. So, parang busog pa ako. Gusto ko lang magkape. Hi guys, alam niyo, dami ko talagang blooper. And one of the bloopers, alam niyo, kita niyo ako hindi ko alam kung naririnig niyo ako. Yung microphone, yung DJI mic, naisama ko sa check-in. Nasama ko siya sa check-in na bagahe, guys. Kaya, ayun, sana naririnig nyo na lang. Tapos, yung mga blooper natin, hindi pa rin talaga ako nakapag-travel ng walang dala. Ang bigat-bigat nitong backpack ko, guys. Ang hirap. Parang ang dami-dami kong gustong ilagay dito sa bag. Eh, binila ko pa yung laptop, diba? So, meron akong extra bag para sa laptop. Wala. Ang bigat din. So, parang hirap na hirap din ako ngayon. Naiingit ako dun sa mga may, maletang maliit. Kaya ayoko kasi noon yung maletang maliit. Kasi, hindi ko abot yung cabin, yung overhead na cabin. Hindi ko kasi siya abot, kaya nahihirapan ako. So, naglalagay lang ako ng gamit dun sa ilalim ng seat. Kaya lang, ang problema, pagkalaki-laki naman ng backpack ko, ang hirap din ilagay dun sa seat na sa ilalim ng seat. Ayun. Yan ang mga bloopers and blunder natin. And another blunder ko pa pala, another blooper. Na sa totoo lang praktisado naman na talaga ako. Pero kung actual na nga, mag-iba. Bale, yung mga toiletries, guys. Nakita ko yung ibang mga pasahero kanina. Meron silang yung mga toiletry pouch sila na doon pa lang sa aeroplano nakapag-freshen up na sila kasi may toiletry pouch nga silang dala-dala, bit-bit na nila. Eh ako, diba, ang bit-bit ko lang yung toothbrush na disposable tsaka maliit na toothpaste. Yung panghilamos nakalimutan. Pero buti na may wipes. Guys, tingnan nyo naman, kahit nasa Dubai ako, namomonitor ko yung aking kotse, charge ng anak ko. O, diba? Siguro aalis ito, kaya gagamitin niya. Guys, isa sa mga nagustuhan ko dito sa Emirates, ito, but sa movies, meron siyang games. O, diba? Minsan nakakasawa na yung movie. O, diba? Meron siyang, pwede tayong maglaro ng games dito. Tsaka nga pala, guys, tingnan nyo, to. Wala akong katabi. Wait lang,
may nakalagay nga na bagahe. Tapos, flat yung ano, flat, dire-diretso lang siya. Buti pa, pero mausap talaga. Mausap yung bibig ko. Sige nga, anong temperature? O, 5. Mauna ka. Kasi, hindi ko alam to. Diyan kami galing. Diyan sa train station. Dati hindi natin napuntahan to. Ha? Hindi ko to natatandaan eh. Nag-taxi tayo eh. Ah, Kaya naisip ko, magkakadala tayo sa 15 minutes lang. kaya nga, okay lang yan. Tsaka mas gusto ko naman din maglakad. Pero napuntahan na rin namin ni nanay ito. Oo, nakutuhan mo na yan. May mga ganyang building na. Ayan yung up ahead, yung sculpture ni Pablo Picasso. Ayun, ayun. Yung sculpture na yun. Diretso. Oh, yan yung sculpture ni ano eh. Ni Pablo Picasso. Oo, dyan na siya nung unang panahon. Parang pinupuntahan lang din namin ni nanay ito dati. Ay, hindi ko alam. 1931 eh. Galing, naka-side view. Oh, basta diretso lang daw. Wow. Siguro restaurant ito. Ayan o. Katabi ng body of water. Diretso lang? Naku. Cobblestone. Cobblestone pa, mahirap itulak. May elevator ka ba sa ano ba? Wala. Paano yan? Walang elevator? Sana sinabi mo. Para, hindi ako nagdala ng malaking maleta. Yung mas malitang dinala ko. Nakala ko naman. Hindi. Natatandaan ko merong ano, meron kang, ang tawag doon? May elevator ka nun. Ha? Yun ang natatandaan ko, may elevator ka. Wala. Meron. Wow. Yun, naalala ko yun dati. Yun oh. Ayan, burger. Mamaya na. Baba na lang tayo. Uy. Ang galing naman ito. Sarado. Ay, dito pala tayo dapat. Guys, nakikita nyo ba yung reflection ko? Grabe. Hindi ko alam kung anong itsura ko na guys. Pero, ito na. I think malapit na tayo sa bahay ng kapatid ko. And ito na yung street niya guys. Grabe. And welcome again to Halmstad. Welcome to Sweden. May Thai. May nakita akong Thai restaurant. Sabado ngayon guys. Parang hindi masyadong naka-open lahat. Dahil nilakad namin from train station. Mga 15 to 20 minutes lang naman lalakad. Mahirap lang kasi may dalang maleta. Pero actually, kung walang dalang maleta, mabilis lang yun. Yakang-yaka. Hi guys, grabe. I'm back here in Halmstad. The last time I went here, alam nyo, almost 40 years ago.
Ayan na? Ayan yung work mo. Ay, ayan na. Pagod ka na? Dapat kasi ito na lang maliit sa'yo eh. Mas mahirap yun eh.